Noong 426 BC, ang Go-Joseon sa ilalim ng pamumuno ng ika-43 monarka nito na si Muli Dangun ay nagsimulang bumagsak. Nasawi si Muli sa kamay ng isang nagngangalang Hu Huachung, pinuno ng isang bandidong grupo. Walang naiwang tagapagmana si Muli at dahil bakante ang trono, ang 5 namumunong ministro o ang tinatawag na Oga ay inutusan ng gobernador ng Baekminsong na si Gumul na harapin sa digmaan si Hu Huachung na noong panahong yon ay nasakop na ang kapitolyo ng Go-Joseon. Matapos maipanalo ni Gumul ang digmaan, siya ay prinoklama bilang pinuno ng kaharian ng Go-Joseon. Ngunit pinalitan niya ang pangalan ng estado at tinawag itong Great Buyo. Sa kabila nito, mas binabanggit pa rin Go-Joseon ang kaharian. Makalipas ang ilang dekada, nasawi si Gumul. Ang huling monarka naman na si Goyolga ay umalis at iniwan ang kanyang trono sa kamay ng Oga. Maraming general ng Go-Joseon ang nakakita ng oportunidad na makapagtayo ng sarili nilang kaharian. Sila ay nagsialis at nagsimula ng mga rebelyon. May ilang mga general na nanatiling tapat sa kaharian, kabilang dito si General Hemosu na nagpahupa sa mga rebelyon. Ngunit nang dahil sa walang pinuno ang kaharian ng Go-Joseon, pasikreto siyang nagtayo ng palasyo sa kuta sa bundok ng Baekak. Dinala niya rito ang mga Oga at siya ay prinoklama bilang bagong Dangun. Pinangalanan ni Hemosu ang kanyang kaharian na Bukbuyo upang pagpapakita na siya ay totoong tagapagmana ng Danguns ng Great Buyo at Go-Joseon. Ayon sa alamat na nakasaad sa Samguk-sagi, si Hemosu ang ama ni Jumong. Subalit ang mas nakatatandang talaan ng Chino pati na rin ng Gwanggaeto Stele ay hindi binanggit si Hemosu bilang ama ni Jumong. Iniisip ng ilang historiador na marahil ay ikinonekta lamang ng Koguryo ang alamat ng pagkakatatag ng Buyo matapos nila itong masakop. Sinasabi naman ng ilan na hindi ama ngunit ninuno ni Jumong si Hemosu. Nang ang ika-4 na Dangun ng Bukbuyo ay namatay, ang kapatid nito na si Haeburu ang dapat papalit sa trono bilang ika-5 Dangun. Ngunit si Haeburu at ang isang nagngangalang Go-Dumak ay nag-agawan sa kapangyarihan. Si Go-Dumak ay mayroong sariling itinatag na kaharian na tinatawag na Dongmyeongguk, subalit nais niya ring maghari sa Bukbuyo. Natalo si Haeburu at napunta kay Go-Dumak ang Bukbuyo. Pinag-isa niya ang Bukbuyo at Dongmyeongguk, binago ang pangalan at ginawa itong Jolbon-Buyo. Si Haeburu ay umalis patungo sa silangan kung saan niya itinatag ang bagong kaharian na tinawag niyang Dongbuyo o Eastern Buyo noong 86 BC. Sumuko siya at nagpasailalim sa Bukbuyo upang maiwasan ng muling digmaan laban kay Go-Dumak. Nang nasawi si Haeburu, ang 60 na anak nito na si Gyumwa ang naging pangalawang hari ng Dongbuyo. Si Gyumwa ay nakakilala ng isang babaeng nagngangalang Yuwa. Ayon sa alamat, si Yuwa ay anak ng Diyos na si Habek. Siya ay nagkaanak at ang binunga nito ay si Jumong. Kinupkup sila ni Haring Gyumwa at itinuring na anak si Jumong, subalit kinamuhian si Jumong ng mga anak ni Haring Gyumwa. Nang lumaon, nilisan ni Jumong ang Dongbuyo upang itatag ang kaharian ng Koguryo. Ayon sa mga tala, ang totoong bilang ng mga anak ni Gyumwa ay 7. Ang panganay na si Deso ang nagmana sa trono at naging pangatlong hari ng Dongbuyo. Si Deso ay napaslang ng ikatlong hari ng Koguryo at apo ni Jumong na si Demosin. Tuluyang bumagsak ang kaharian ng Dongbuyo sa kamay ng Koguryo noong 22 AD. Samantala, bago pa bumagsak ang Dongbuyo, isang tao na posibleng kapatid o anak ni Haring Deso ang tumakas at nagtungo sa Galsa River upang magtatag ng bagong kaharian na tinawag na Galsa Buyo. Sinasabing nagkaroon ito ng 2 o 3 hari bago ito tuluyan ding nasakop ng Koguryo noong 68 AD. Samantala, ang Jolbon-Buyo ay nanatili. Si Go-Museo ang naging ika-6 na Dangon ng Bukbuyo o ika-2 Dangon ng Jolbon-Buyo. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon noong 58 BC, ibinigay at ipinaubaya niya ang Jolbon-Buyo kay Jumong dahil kanyang pinaniniwalaan na si Jumong ay nagmula sa angkan ni Hemosu. Si Jumong ay ika-7 pinuno ng Bukbuyo o ika-3 pinuno ng Jolbon-Buyo. Subalit maraming tribo ang nagrebelde sa kanya. Pagsapit ng 37 BC, napagkaisa niyang muli ang mga tribong ito at siya ay nagtatag ng bagong kaharian na tinawag na Koguryo. Marami sa lupain ng dating Go-Joseon ang kanyang nabawi. Matapos ito, pansamantalang naglaho sa tala ng kasaysayan ng Buyo.
Hindi malinaw kung ang orihinal na buyo ba ay nawala sa pangangalaga ni Jumong o kung ito ba ay bumagsak at muli lamang naitatag sapagkat ang estado ng buyo ay umiiral pa rin sa hilaga ng Koguryo kung saan itinatag ang orihinal na bukbuyo. Muli na lamang lumabas sa tala ng kasaysayan ng bukbuyo noong 32 AD kung saan isa na itong vassal state ng later Han Dynasty. Pagsapit ng 285 AD, nagdusa ang buyo sa pananakop ng Xianbei na pinamumunuan ni Murong Hui. Ang hari ng buyo na si Yilu, sa halip na tumakas ay pinili na lamang tapusin ang sarili niyang buhay. Dahil sa pananakop na ito, napilitang ilipat sa Okjo ang maharlikang hukuman ng buyo. Sa tulong ni Emperador Wu ng Jin Dynasty, muling nakabangon ang buyo. Subalit makalipas lamang ang ilang taon ay mas lalong humina dahil sa pagsalakay ng Koguryo. Bago ang taong 347, naganap naman ang ikalawang pananakop ng Xianbei sa buyo kung saan nadakip ang hari nito na si Shuwan. Ang teritoryo ng buyo ay halos ganap na nasakop ng Koguryo matapos ang ikalawang pagsalakay ng Xianbei na nagdulot ng pagkakawatak-watak nito. Isang pangunahing estado ng buyo ang nanatiling buo sa paligid ng Harbin. Nanatili ito bilang vassal state ng Koguryo hanggang 494 kung saan sa taong ito ang buyo ay sinalakay ng umuusbong na Wuji kung kaya't sila ay sumuko at nagpasakop na lamang ng tuluyan sa Koguryo. Ang impluwensya ng buyo ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga inapo nito sa Koguryo at Baekje na naging dalawa sa tatlong kaharian ng Korea. Ang pamana nito sa kasaysayan ng Korea ay nananatiling mahalaga, kumakatawan sa isang panahon ng maagang pagbuo ng estado at regional na impluwensya sa hilagang silangang Asya.